Tulong sa inyo. Para lang masabi na napagbigyan na ako, tinignan niya, hindi totoo sinasabi ko. Malinis. Malinis. Pero hindi nag-report sa inyo. Hindi humingi ng tulong sa inyo. Saan po ba yung mga tinutukoy yung project? Patingin nga, walang ganun. Meron. Pumili, sanay pumili. Meron. Ilalabas ko sa EDSA. Ayun, abangan niyo po. Lalabas na po sa darating na rally yung ating information. Last question po. Gob, may balak ka bang kasuhan? Kasi dalawang kontraktor lang kasi at ang Ilocos Norte ang top 3 sa lahat ng probinsya nakakuha ng Pilipino project. May balak ka bang kasuhan yung mayor doon na kontraktor din sa Lawag at si Diskaya? Mabuti, that's a good question. Sila Diskaya nandun. Pero paborito nila yun, pero mas paborito sila ang kontraktor. Konsehal pa lang, paborito ng kontraktor yun. Solo kontraktor ang yung kampanya niya. Yung mayor ngayon na nilagay nila, tinasang kamay, BBM. Yun ang kontraktor, konsehal pa lang. Bakit tinatakbo? Bakit ginagamit pa ito raw? Pinanalong mayor, bilyon sa binigay na project sa kanila. Yun ang bawal. Bakit nila binigyan? Dahil matagal na nila binigyan yung project. So hindi inimbestigahan ngayon yan? Wala! Hindi lumabas eh. Paki-imbestiga nga po, ICI. Anong pangalan po? Anong pangalan? Mayor Alcid of Lawag City. Mayor Absid. Alcid of Lawag City. Matagal na kontraktor yun. Kapatid niya, kontraktor din. At marami mong alam dyan. Marami pa. Hindi ko na nakita yun. So ikaw na lang ang puntahan ng ICI para matulungan mo sila. Well, ICI. Sila na lang pupunta sa iyo para matulungan mo sila sa pag-imbestiga. I doubt kung pupunta sila sa akin, sasabihin ko lang. Hindi. At tagal ko na siya sabi, ICI, yung chairman mismo nagpipigil sa mga testigo eh. Etong dirigyan namin, huwag yan. Parang nagkakalokohan ng clerk. Niloloko lang tayo, niloloko lang tao bayan. Oh yes, question. Group Champion, magandang umaga po. Si Nax Alcorte po, para sa ManilaIsTV.net. Ano ko lang po, ikukumpara po ninyo mga sinauna pang bilang matagal na po kayo isang politician. Ano po ba pagkukumpara yung noon tsaka ngayon? Gaano ba kakurap yung noon tsaka ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang issue. Nag-umpisa pa kay President Quirino, 5,000 lang piso yung arinola niya, ginto raw, 5,000. Mayaman yung tao tigabigan, mayaman. Yun lang kasi, yun ang issue. 5,000 lang. Ngayon, billion na. Ito lang, lahat ng mga administrasyon may diferensya. Pero ito lang, pinakagrabe sa lahat. Ito lang, hindi na dapat palampasin. Kung palampasin natin to, wala na mangyayari sa ating bansa. Ginakaw ng kinabukasan ng mga bataan. Kaya sinasabi ko nga, paalala ko sa mga kabataan, yung sinasabi ni ang ating national hero, Dr. Jose Rizal, ang pag-asa natin ay ang mga kabataan. So dapat kumilos sa mga kabataan para may ligtas pa kung kasakali ang ating bansa sa kamay ng mga hindi ko na alam yung tawag ito mga Wala nang word na mahanap. walang luwag na mahanap. So, kung nanonood ngayon lahat ng ating mga Gen Z, kausapin mo ang mga Gen Z natin, Manong, anong masasabi mo sa kanila ngayon? Mga Gen Z, kinabukasan nyo ito, huwag kayong pumayag, huwag kayong matakot. Kami, pinaglalaban namin ito para sa inyo, hindi po para sa amin. Kaya hindi namin alam kung hanggang kailan kami. Bari bukas, patay kami o pamatay. Pero ito, kinabukasan nyo ito. Don't give up. Be brave. Kinabukasan nyo na itong ninangakaw nila. Palabasin nyo kung sino ang mastermind, sinong nakinabang, yun ang ikulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon. Magandang umaga po. Gob, Edtan, 96.7 FM, Prime News TV, TV na, Jagyo pa. Nahahaba ako kay Gob. Nadama yung doon. Gob, gaano katotoo yung balita na pinagkakalago ng, ewan ko kung kalaban nyo ito, no?
etong November 15, itong darating na rally, kayo ho daw ay maghahakot ng mga tao doon sa probinsya gamit ho ang barko ninyo. Kung sakali ho sana, Gob, pakihakot na ho siguro lahat ng tikbalan na. Mangunguna mo para dire-diretso na maubos na magnanakaw dito sa atin, Gob. Gano'ng katotoo yan? Well, nagpapasalamat ako kung may gumagawa niyan. Kung tumutulong ang mga tao kung may gumagawa niyan, dapat pasalamatan natin sila. Sa tingin ko, Gob, hindi mo na ho kailangan magtawag ho ng tao pag ako Pero talagang malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa Million ba? Million? abot ang milyon yan. Galit ang tao, galit ang tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, billions ang darating. Sa loob ng isa, dalawang araw, tatlo, palagi ko may mangyayari na dahil malaki itong darating. Pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, ulitin ko ulit, nakikiusap po kay President BBM na the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka mas pasahol pa abuti mo kung galit na galit ang tao. So, mag-resign kayo. Nobody is perfect. Nagkamali kayo. Nagkamali ka dahil iba-iba ang mga pinesto mo. Mga nag-advise sa'yo. Hindi ko na kayang pagtakpang kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. I will resign. That's the most honorable exit, Mr. President. Pag-iusap po ako sa inyo. Huwag nyo na pagpilit, wala na po may gusto sa inyo. Galit na po ng tao. Maawa po kayo sa mga Pilipino, lalong-lalo na mga Gen Z at mga pinapalataan. Mga naghihirap ngayon, umiiyak. Maawa po kayo sa ating kababayan. That's the only way, samahan kayo namin kung mag-resign kayo at tapos na lahat. That I think the people have decided. Never give up, tuloy-tuloy po ito. Huwag niyo na po silang pahirapan. Ulitin ko, nobody is perfect. Nagkamali kayo, magsakripisyo kayo. Like mga other leaders. May nangyayari na sa marami ng bansa. Konting diferensya lang, konting grabe korupsyon. Nagbibitaw kagad sila sa hiya. Marami na nangyari. Huwag mo na antayin pa yung magaling ng tao, like Nepal, sinulog nila yung muntik kang patayin yung Prime Minister. Huwag nyo na sana pong patagalin. Dahil kung mag-umpisa ito, rally, mapapayaran po kayo sa dami na magsasalita ng kung ano-ano. So before November 16, my humble suggestion is for you to resign. Wala na po kayong ligtas dito. Huwag nyo na ulitin sinabi yung kagabi, wala lang po lahat yan. At sino nagturo sa inyo, hindi ko alam kung sino nagturo sa inyo. Of course, yung mga advisors. Pero mali po yun dahil dito ko yung sinasabi nyo. Kung pakukulong yung maliliit, paano yung malalaki? Matagal lang siya sabi ng tao, yung malalaki kulong nyo, nasaan na yung mga malalaki. Kung tuturo yung mga engineer, mga contractors, mali po yun, sir. Kailangan mag-isip-isip kayo. Dahil ito, hindi biro po ito ang lalabas ng lahat ng taong bayan. Maawa po kayo sa mga kabataan, may mga anak din kayo. Same thing with our military, police, may mga anak din kayo. Lahat tayo. Kailangan kumilos tayo ng maayos. A peaceful movement para mabitaw si President Marcos or habulin niya na huwag nang kabuti ng 16 para hindi na siya ibubigyan pa lahat yung mga iba. So to avoid bloodshed, that's your call, no? Yes, last So, question. matindi na ho yung panawagan ng ating mga kababayan
na kayo ho ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, gaya ho na sinasabi ninyo, hindi nyo na ho kailangan tumakbo sa politiko sapagkat kayo ho ay nakakatulong. Kanila naman ho sinasabi, tama ho kayo, di nyo na kailangan tumakbo. Ang problema lang, pagka kayo na po, wala na ho siguro magnanakaw ng pera ng taong bayan. Nakakasigurado na ho ang tao na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung aming pamilya. Kaya ikaw ay nananawagan ko ng taong bayan na kayo ay tumakbo. At isa pa ho, nilinawin ko ba? Kulang ho yung sinabi nyo. Kulang ho yung sinabi nyo na una, yung mga papatay sa inyo, dadaan mo na sa ano. Nananagot. Kulang ho yung nasabi nyo. Paano ho yung pangapat ho? Paano ho yung mga babae nagmamahal sa inyo? Thank you po. Ang pangapat na sinasabi mo, tatlo lang sinabi ko. Hindi nga papatay sa iyo, yung pangapat. Tama na yun, yun ang papatay sa akin. Good morning po, Gov. Nauli po ng